Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, gagawa tayo ng homemade pizza. Enjoy your watching! So, mag-start tayo sa dough. Meron tayong 5 cups ng bread flour. Bread flour yung ginamit ko kasi maganda siya sa pizza. Two teaspoon ng instant dry yeast. 4 teaspoon ng white sugar. And pinch of salt. Optional to. Pwedeng wala. Pwedeng meron. Then, haluin mo lang siya ng mabuti para mag-mix lahat ng dry ingredients. So, sa wet ingredients naman tayo. 4 tablespoon ng canola oil. Mix lang ulit. Then, add na natin mang pakunti-kunti yung warm water. Bali, 2 cups yan. 2 cups siya ng warm water. Haluin lang hanggang sa mag-combine na silang dalawa. Sige lang, halo lang beshi. Yan, inad ko na rin yung natitirang warm water. So, hahaluin mo lang siya hanggang sa maging dough na siya talaga. So, ito-transfer na natin siya sa pagmamasahan natin. Meron akong nakatabi ditong bread flour. Yan, maglagay lang tayo. Konti lang. Para hindi ganun dumikit yung dough natin. So, ayan. Salin lang natin siya lahat. Huwag kang magtitira. Sayang yun, besh. So, ayan. Nasalin na natin. And, sa umpisa, medyo sticky siya talaga. Pero, push mo lang siya, besh. Mawawala din yan pagka-sticky niyan. So, masa-masa ng konti para magsama-sama na sila talaga lahat. Add ka lang ng flour kapag feeling mo medyo sticky pa siya. Tapos, gumagamit ako ng scraper para mas madali ko siyang makuha or mamasa. Kasi dumidikit siya eh. So, ayan, add ka lang. Tapos, ako, pag nagmamasa ako, talagang hinahampas ko ng hinahampas. Sabi kasi nila mas maganda daw yun. Ganun yung pagmasa. Pag hinahampas mo siya ng hinahampas. So, habang tumatagal siyang hinahampas ng hinahampas, mawawala yung pagka-sticky niya. So, masahin lang natin siya ng 10 to 12 minutes. So, ayan. Tignan mo, after 12 minutes, ganyan na ang naging itsura niya. Diba? Ang ganda, no? So, salin lang natin siya ulit sa mixing bowl na pinaghaluan natin kanina. And, lagyan natin ng oil sa ibabaw. So, after natin malagyan ng oil, tatakpan na natin siya ng cling wrap.
So, ire-rest natin siya ng 1 hour. Tapos, balikan natin siya. Kailangan mag-bloom ang ating dough. So, ito yung mga gagamitin nating toppings. Ham, pineapple tidbits, mushroom, bell pepper, sibuyas, at yung nabili kong cheese. Then, hiwain muna natin sila. So, inuna ko yung ham. Medyo ginamitan ko na to ng fast forward. Kasi hindi naman ako perfect maghiwa, no? So, fast forward lang. Ham lang muna yung inuna ko. Okay, tapos sinundan ko ng sibuyas. Fast forward lang din para hindi nyo makita kung gaano ko pangit maghiwa ng sibuyas. Then, sinundan ko ng bell pepper. Okay. Tapos, yung pineapple tidbits, ayan, sinala ko na rin siya. Tapos, salin na rin natin tong mushroom. Yan. Mushroom. Slice na siya. Kaya wala nang kahirap-hirap para mag-slice. Yan. O, hindi nanginig yung kamay ko ha. Talagang sinasadya akong ganunin. At yung giniling. Meron kaming tinabing giniling na ulam namin kanina. Sasalirahan natin siya. So, ayan na. After 1 hour, ang ganda ng bloom ng ating dough. Kita nyo, punong-puno na siya. Ganda. So, yan. Suntok-suntukin mo lang siya para mawala yung hangin. Suntok. Then, maglagay tayo ulit ng konting flour sa ating pagmamasahan. Salin na natin siya. Kailangan lang natin siyang imasa ng konti para totaling mawala yung hangin niya sa loob. Okay, masa-masa lang ng konti. Tapos, ayan. Hatiin ko na siya, guys. Hatiin ko siya sa 4 na parte. Para meron yung family ko, family ni Mau, at para yung 2 sa amin. Diba? Share your blessings, ika nga. Para matikman din nila. Kahit na lagi naman nilang natitikman na. Ayan. Tapos, meron ako ditong pizza pan. Pero, nilalagyan ko pa rin siya ng oil. Kasi kahit non-stick siya, feeling ko dumidikit pa rin eh. Kaya, naglalagay pa rin ako ng oil bago ko ilagay yung dough. Yan, lalagay ko na yung dough. Yan. Pisa-pisain mo lang, ganyan. Hanggang sa mabuo na siya na parang ganyan. Yan. Then, tusok-tusukin mo lang siya ng tinidor. Wala lang. Tusok-tusukin mo lang. Charot. Tapos, ito yung ginamit ko. Sweet pizza sauce ng Del Monte. Yan. Lagyan lang natin sa ibabaw ng dough. Tapos, spread. Habang naglalagay pala ako ng toppings, nagpapainit na ako ng oven ng 230 degrees Celsius for 10 minutes. Yan. Spread lang ng pizza sauce. Sinundan ko ng ham, slice ham. Yan. Fast forward ko na lang siya para medyo mabilis. Ang tagal na yata ng video ko. Tapos kiniling, sibuyas, bell pepper, and yung mushroom at yung
pineapple. Okay, tapos yung cheese. Ayan na siya. Salang na natin. Salang lang natin siya ng for 20 minutes. Okay, waiting tayo, besh. Ayan na, tumunog na siya. Lalabas ko na ang ating pizza. So, ayan ang ating homemade pizza. Kita nyo, besh? Ang ganda. Wow, sarap. So, ayan, asawa ko na yung pinagsalin ko at yung paghihiwain ko. Kasi mainit siya mga besh at feeling ko wala akong puwersa pagka hinati ko siya. So, asawa ko na yung naghihiwa niyan. Disclaimer lang, bago ako gumawa ng video, naguhugas ako palagi ng kamay para malinis tayo mga besh. At syempre, hindi tayo professional na chef or baker or ano-ano. So, nag-share lang din ako ng recipe ng mga alam ko. Sinishare ko lang sa inyo, baka sakaling itry nyo, gano'n, diba? Mali mo naman, diba? So, ayan, tapos ng ating pizza. Excited na, lalo na ang bulilit na nakaabang sa likod. Si Sam, So, ayan na. Sabi ko, itaas niya para makita. Ayan. May homemade pizza. Sana nag-enjoy kayo. Okay. Thank you for watching.